Isa ka sa pinakamaswerteng domestic helper dito sa Hong Kong kapag may sarili kang kwarto. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Mildred, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Alam naman natin, pinaka-importante sa pagiging isang domestic helper ay meron tayong sariling kwarto. Nang sa ganun ay tayo ay nakakapagpahinga ng maayos at meron tayong privacy. Masasabi kong swerte ako kasi hindi ko nararanasang matulog sa sala, sa kusina, sa balkon, or di kaya ay sa CR. Isa sa pinakasasalamat ko na swerte ako dito sa amo ko dahil meron akong sariling kwarto. Hindi kagaya ng iba, wala silang privacy. Natutulog sila sa sala, sa kitchen. Meron man silang kwarto, yung para kang nasa loob ng kabaong. Sinasabi nila na para siyang kabaong kasi yung kasya lang yung katawan mo. Pero ipinagbabawal na dito yun guys ha, kasi nga talagang maraming mga employer ang gumagawa no na yung kunwari sa ganito, dito siya, nakahanging siya. Gumagawa lang talaga ng kasya ka lang dyan na mahiga. So yung kakilala ko talaga dito, hindi naman siya nakahanging. Kumbaga, nandun lang siya sa, meron din naman siyang room. Kumbaga, meron din pintuan. Yung dito kasi guys, di ba may mga second floor, third floor, nasa building kumbaga. Tapos yung mga, alam niyo yung hagdan na papaganyan. Doon ka lang niya gagawa ng kwarto, kasya ka lang doon. Tsaka yung mga damit mo nandun sa ilalim. So, hindi nga naman yun masyadong ng space sa kanilang bahay. Kasi nga ang bahay dito sa Hong Kong ay maliliit. Sabi niya, kapag hindi mo pagamay yung loob ng tulugan mo, kapag pumangon ka, mauuntog ka. Kasi nga, yung kanyang higaan is nasa ilalim lang ng hagdan papunta sa second floor. Hindi masyadong comfortable at saka hindi siya pinagagamit ng aircon. Electric fan lang, pero dahil sobrang init nga dito sa Hong Kong, hindi kinakaya ng electric fan yung init dito. Kasi yung singaw ng mga wall, sobrang init. Yung mga amo talaga na hindi nagpapagamit ng aircon. Pero ako dito, nakakagamit naman ako ng aircon kahit konting oras. Ang isa pang klase ng tulugan dito sa Hong Kong ay sa sala. Kasi nga wala kang sariling room. Kapag tulog na sila, doon ka matutulog sa sala, ilalabas mo lang yung kutson, tapos yung mga unan mo, yung kumot, doon ka na mahihiga sa sala. So, di pa parang napaka-uncomfortable kasi wala kang privacy. Nandun ka sa sala, literal na merong ganito yan, sa sala ka matutulog. Tapos may mga times na kapag sa sala ka natutulog, kapag hindi pa natutulog yung mga amo mo o yung mga kasama mo sa bahay, matadaan-daanan ka nila dyan sa sala kasi dyan ka natutulog. So ikaw, kahit gusto mo na matulog, hindi ka makakapagpahinga dahil nga ikaw ay nasa sala. Tapos isa pang alam ko dito na kung saan natutulog ang mga domestic helper. Sa kusina sila natutulog, di ba? Yung style kasi guys ng kusina dito para siyang, kunwari, ito yung lababo. Yan, lababo yan. Tapos dito yung mga pingganan. Nandiyan ka lang sa parang daanan. Maliit din kasi dito guys yung kusina. Parang ganito lang din. Ito yung higaan ko. Tapos ito na yung wall. Parang ganyan lang yung kusina. Ito yung lababo. Tapos dito yung mga lagayan ng pinggan. Diyan ka lang maglalatag ng iyong kutsyon at diyan ka na matutulog. So, hindi rin siya masyadong comfortable compared sa ganitong as in room talaga na malawak yung space, yung parang makakahinga ka ng maayos kumpara sa kapag nasa labas ka na alam niyo yun, yung parang hindi ka komportabling matulog kasi nga nasa labas ka, nasa sala ka or nasa kusina. Tapos meron din dito guys na natutulog ang mga domestic helper is dun sa terrace na tinatawag. Merong doon sa labas mismo ng bahay may terrace pero may bubong naman siya, tapos may mga rehas-rehas naman, hindi ka naman mahuhulog. Doon natutulog ang mga domestic helper. Yung mga hindi pinalad na magkaroon ng sariling kwarto dito sa Hong Kong. Ang nasabi ko, kung ikaw ay nagpaplano magtrabaho dito sa Hong Kong, ang unang-una pa lang na isiset mo is kailangan meron kang sariling kwarto para nang sa ganun talaga mayroong privacy. Kasi during interview pa lang at saka sa job order, nakalagay doon kung may sarili kang kwarto, kung saan ka matutulog. Ano yan guys, napaka-importante na dapat inaalam nyo kung kayo ay may sariling kwarto. Just in case na yung i-offer sa inyo is wala kayong kwarto, pwede kayong umaya. Tapos may mga case naman dito guys, wala silang sariling kwarto, sa sala silang tutulog. Pero, sobrang babait naman ang amo, sobrang generous nila, sobrang hindi sila maselan, itinuturing kanilang kapamilya. Okay lang yung kung ganun. Pero, kung ikaw nga ay sa sala na nga natutulog, tapos yung amo mo pa ay ganun, yung masela. So, sinasabi nila na not necessary daw, kailangan may sarili kang kwarto. Kasi kung may sarili ka naman kwarto, tapos hindi ka initatrato na tama,
Wala rin silbi yung pagkakaroon mo ng sariling kwarto kasi kung masilan yung amo mo and sobrang stricta, di ba? Hindi ka pa rin masaya sa trabaho kapag ano. May mga red flag kasi guys during interview na sobrang haba ng pag-i-interview sa'yo. Nasa interview pa lang sinasabi na sa'yo kung ano yung mga gagawin mo and yung mga ayaw nila, yung mga hindi nila gusto na ginagawa mo kapag nasa bahay ka na nila. Red flag yun guys, huwag nyo tatanggapin yung ganong. Isa sa may ipayo ko din dito guys, pag magtatrabaho kayo dito sa Hong Kong, dapat mag-a-agree kayo na every Sunday yung day off kasi para sa ating mga OFW, kailangan talaga nating magpahinga guys. Kailangan nating ipahinga yung ating katawan sa loob ng isang linggo. Kasi may mga amo dito na hindi nagpapa-day off. Babayaran ka naman pero nakakapagod naman guys. So yung every Sunday day off dapat ipaglaban nyo yun. And during interview pwede nyo yung sabihin para pagdating dito hindi na kayo magtatalo ng amo nyo or hindi na kayo magkakaroon ng problema tungkol sa day off. Tapos dito guys sa Hong Kong, sa kwarto nga kayo natutulog pero kasama nyo naman yung mga alaga nyo. Tulad na kunwari ang alaga nyo ay baby, kasama nyo siya sa kwartong matulog. Or kung ang alaga nyo ay matanda, kasama nyo siya sa kwartong matulog. So, depende pa rin yun sa employer and depende pa rin sa inyo yun kung tatanggapin nyo yung ganong setup. Kasi nga, tulad ng sabi ko, during interview pa lang, alam nyo na kung ano yung setup nyo sa bahay ng employer ninyo kung may sarili kayong kwarto or share room sa alaga. Tapos, meron din naman dito guys na kahit ang alaga mo ay matanda or kung ang alaga mo ay bata, may sarili ka pa rin kwarto. So, depende talaga yun sa setup ng inyong employer. Kasi nga tulad ng sinabi ko during interview pa lang, alam nyo na kayo ay may sariling kwarto or share room kayo sa inyong mga alaga. So hindi na kayo magugulat o hindi na kayo magtataka na pagdating nyo dito sa Hong Kong, ay wala pala akong sariling kwarto. Hindi ganun guys, alam nyo na yun. Ako guys dito sa Hong Kong, kahit may sarili akong kwarto, hindi, alam nyo yung kahit alam mong may sarili kang kwarto, hindi ka basta-basta pwedeng gumawa ng milagro. Hindi ka basta-basta pwedeng gumawa ng milagro. Kasi nakalagay sa aking listahan na kung ano yung mga pwede kong gawin. Nakalagay doon na hindi ako pwedeng mag-lock ng room. Pwede kong isara yung pintuan pero hindi ko pwedeng i-lock. Parang may privacy ka na parang wala pa rin. Tanongin natin sila kung meron silang sariling kwarto. Hello, may sariling kwarto ka ba sa amo mo? Yes, of course. Wow, may alaga ka bang bata? Yes. Hindi mo siya kasama sa room pag natutulog? Hindi, may sarili silang kwarto din. Okay. May sarili ka bang kwarto sa amo mo? Meron. Lakad ka? Talaga? Anong alaga mo? Bata o matanda? Bata. Hindi mo siya kasama matulog? Hindi. Ay, ang galing naman. Saan natutulog yung baby? Sa tabi ng nanay at tatay. So, swerte kayo kasi meron kayong sariling kwarto. Isa kayo sa pinakaswerteng domestic helper dito sa Hong Kong kasi meron kayong sariling kwarto.